Ako po si Marlon at ito po ang aking munting tirahan. Kasama ko po ang aking asawa at anak. Ang trabaho ko po ay isang pintor, pwede rin pong mason. Pag walang-wala po, ay pwede rin pong laborer. Ito po ang start ng araw ko pag wala po akong trabaho o wala project na masasamahan o walang employer. At ito po ay naghahanda ng gatong para sa pagluluto ng aming kakainin para sa buong maghapon. At dito po kami nagluluto kasi sobrang liit ng space ng aming tahanan. At dahil po dito, kailangan po namin magtiis sa usok na papasok po sa amin. Hindi na po ako makapaggawa ng lutuan para sa labas at dahil sa wala na pong space sa amin. At ito po ang aking asawa, nagluluto na para sa aming hapunan. At dito po sa amin ay para laging piyesta dahil sa kadahilan ng walang space para sa limesa. At kaya kailangan hawak mo ang iyong plato kapag ikay kakain. Pagka kami may bisita naman po, ay sa labas na lang po namin ni-entertain dahil sa wala naman po kaming At ngayon pong umaga, itumawag naman po ang aking boss friend para sa aking pagtatrabahuan ngayon. At kaya laking pasasalamat ko sa taas at ako'y may trabaho na ulit ngayon. At ngayon, nagkaroon ako ng trabaho, obligasyon na ng asawa ko na gumising ng umaga para makapagluto ng aking babaunin na pagkain sa aking trabaho. Medyo malayo-layo po ang tindahan dito, kaya halina't kayo samahan niyo ako para bumili. Bibiling daw. Bilhin niya po. Ano? Yung pisong mantika po. At naalala ko nga pala, niyaya nga pala kami nung gabi Gusto daw si Kobe. ng boss friend ko para kumain sa labas. Pero ang nangyari, ang ending, take out. At kaya dito, makikita nyo pa yung manok na natira namin kagabi. Isasama pa ng aking asawa para sa aking babaunin sa aking trabaho. At ngayon, tara samahan niyo ako para sa aking pagbiyahe pupunta sa aking trabaho. Bilhin niya pong ano? 5 kamen. Mababa sa aking boss friend para makisabay papunta sa site. At dahil sa kabaitan ni boss friend, pati yung niluluto niyang pagkain para sa kanya ay damay pa rin kami.
At wala. Pa. At ito po ang buhay construction. Mahirap pero walang magagawa dahil sa wala naman po akong pinag-aralan. Sa totoo lang po, ang buhay po namin ay isang kahig, isang tuka. Kung di po kami kakahig, wala po kaming tutukain. At pag uwi ko, ito ang aking dinatnan. Naglalaba ang aking asawa. At mukhang siya'y mayroong top up. Patay na naman tayo nito. At kaya mas mabuting iwasan na lang muna at baka magkaroon pa ng gera. At kesa salubungin ang toyo niya, manahimik na lamang. Mahirap na at baka magulpi pa. At kaya kailangan laging may racket o pagkakakita. At isa ko pa pong racket ay ang pagtototo. Pagbibigyan ng pagkakataon na ma-improve ang aking talento, ay gusto ko ring maging isang professional tattoo artist. Ito po si Papa Tumo, na kaibigan ni Marlon. Palagi po ako sa kanila nakita at nadama ang stressful na kalagayan ng buhay nila. Kaya pansamantalang sinama ko sila sa medyo magandang spot for them to forget life for a while and let's live for the moment. Ito yung may-ari ang may bakal. Hintay nga ba sir? Oo. Hindi doon mag-ayos ng electrical to. Kamusta nga rin? Ito, okay lang naman. Ito paano nakakarakas naman sa araw-araw? Minsan nakaka-extra naman sa pagmasahe. Therapist ako, siya naman sa construction.
3 taon na kami nagsasama, mag-aapat. Hindi pa kami kasal. Mahirap pag pumasok sa sitwasyon ng ganito na di mo pinagandaan. Lalo pag nakita mo laman ng gatas ng anak mo, wala na. Pampers, vitamins, sakit sa ulo. Realidad. Ano sabi ko? Mahirap. Mahirap. Kasi pag hindi napagandaan yung lalo sa mga nangyayari ngayon. Ang pamalang bilihin. Mahirap talaga at may supling na. Kung bago sana pumasok sa ito na pag-ipunan namin, hindi ganito. Kapos at kapos kahit anong kayod ni Marlon. Kahit anong kayod natin. Pag-extra lang naman ako eh. Ang pag-aaral naman talagang ngayon ko na patunayan na importante. Kasi kung nakapagtapos ako kami, Mas maganda yung buhay. mas maganda ang buhay na ibibigay namin sa anak namin. Hindi gantong maghihintay lang ko kailan magkakapera sa Marlon, magkakakliyente ako. Pa rin yung may pinag-aaral ka. Kasi isang ano talaga yan. Mapilis pating makakuha ng trabaho. Saka mabilis makakaipon yun. Kung maganda trabaho. Mahalaga talaga ang edukasyon. Sobra. Kaya kayong mga kabataan kayo, Mag-isip mag-isip muna bago pumasok sa sitwasyon. Mahirap ang may asawa. Oo, masarap. May kilig. Sa umpisa lang ngayon. Dako po. Kulang talagang masaksak si Marlon. Pag walang pera, pag riniego ako, pag walang mga gatas, pampers, vitamins sa bata namin. Pagka walang laman ng bigasan. Ang kilig na yun, papalitan ng takot. Riniego, kaya kayo. Bago kayo magpakasarap, mag-isip-isip muna. Oo, sa umpisa lang masarap. Oo, masarap kasi may supling na. Ayan, resulta. Nga lang, nga. Napakakulit pa, oh. Po. Kaya bago kayo pumasok sa ganito, isipan nyo muna maigit. Ang pag-aasawa, andyan lang yan. Pero ang pag-aaral, nako po, huwag niyong pabayaan. Mahirap. Ang walang natapos. Bilang sa amin sa amin mag-asawa na hindi tapos. Mahirap ang hindi nakapagtapos. Lalo't magkakaanak kayo. Hirap kumuha Kasi ng trabaho. aasa lang kayo sa... Ako, di ako pwede magbantay. Magtrabaho ng malayo kasi nga ito, may bata. Si Marlon lang, lagi. Extra lang ako. Kung nakapagtapos kami parehas, Paganda sana yung trabaho. maganda sa trabaho namin. Makakakuha kami ng magbabati sa anak namin. Ngayon, wala. Kaya si Marlon lang makakapagtrabaho ng full time. Kasi may bata kami. Kaya mag-aral muna kayo. Payaman kayo bago kayo mag-asawa. Sa hirap ng buhay ngayon. Pag-isipan nyo muna may lahat. Mm. Ang bago. Mahal ngayon, mahal. Mahal ang bilihin. Sobra sa mahal. Yun lang. Huwag niyo mamadaliin. Mahirap magmadali. Sampol na lang kami. Yun lang. Kumusta daw ang life mo? Eto. Tumawa. Ang bilisan mo tayo pa ina ako. Hindi, kakatin nyo naman yun.